Hindi ko akalain na ang sarili kong biyenan ay darating sa pamamahay ko kasama ang hipak kong nabuntis nang walang pananagutan. Dala-dala nila ang kanilang mga maleta at walang abok-abok na inutos sa akin na patirahin sila sa bahay namin at bigyan pa siya na buwan ng sustento na 40,000. Akala niya siguro dahil ako ang nakatatandang, hipag at asawangang anak niya ay sunod-sunuran na lang ako sa lahat ng gusto niya. Ngunit isang pangungusap lang mula sa asawa kong si Julian ang nagpatahimik sa kanilang lahat at nagbigay sa kanilang kahihiyang hindi nila malilimutan. Ito ang simulan ng isang bagyo sa pamilya na matagal nang namumuo at sa pagkakataong ito handa na akong ipaglaban ang tahanang binuo namin. Manatili kayo hanggang dulo para malaman ang buong kwento. Nang hapong iyon kararating lang namin ng asawa kong si Julian mula sa isang meeting sa kliyente. Bago pa man kami makapagpalit ng aming corporate attire may dalawang anino na kaming naabutan sa labas ng aming gate. Ang isa ay ang biyenan kong si Aling Nena at ang kasama niya ay ang hipak kong si Bella. Sa paanan nila ay may dalawang malalaking maleta na halos sumabog sa dami ngang laman na parang balak na nilang tumira ng matagal at hindi lang bumisita. Ang nakapagpatigil sa akin ay ang tiyan ni Bella. Malaki na ito at bakat na bakat sa ilalim ng kanyang suot na kulay peach na maternity dress. Yakap-yakap niya ang kanyang tiyan at kahit makapal ang makeup bakas sa namumula niyang mga mata, ang pinahalong gulat at galit. Hindi pa, nagtatagal ipinagmamalaki niya sa buong social media na malapit na siyang ikasal sa isang mayamang pamilya na binilhan siyang ang bahay at kotse ngang nobyo niyang si Tristan at dinadala sa mga mamahaling steakhouse na parang reyna. Pero ngayon heto siya sa tapat ng bahay namin hila-hila, ang maleta na mukhang kagagaling lang sa isang masakit na sampal ngang katotohanan. Hindi pa man ako nakakapagsalita para batiin sila dire-diretso nang pumasok ang biyenan ko. Hindi man lang niya tinanong kung saan kami galing, kung pagod ba kami o kung pumapayag ba kaming nga maaring bahay na pumasok siya. Padabok niyang inilapag ang kanyang bag sa sofa, inilibot ang tingin sa buong kabahayan at nagsalita na parang nagutos. Simula ngayon dito na natitira si Bella. Ikaw ang ate niya, sa batas kaya obligasyon mong alagaan siya. Natigilan ako ang ilang segundo. Maging si Julian ay natulala sa tabi ko. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses at nagtanong, ano po? Ang ibig niyong sabihin ay may problema po ba? Si Bella. Bumuntong hininga si Aling Nena at tumilim ang kanyang mukha. Ano pa bang problema? Iniwan na siya ng walang kwentang Tristan na yon. Hahayaan ko ba siyang umuwi sa lumang bahay namin na ganyan ang kalagayan para pagtawanan ng buong barangay? Tumingin ako kay Bella. Nakayuko siya pero hindi dahil sa pagsisisi. Ang paraan ngang pagyakap niya sa kanyang tiyan ay parang hawak niya ang isang panangga, hindi dahil kailangan niya ng proteksyon. Mahina akong nagtanong, kaya po ba? Dinala niyo siya rito para pansamantalang tumuloy ng ilang araw o may iba pa po? Mabilis na sumagot ang biyenan ko. Dito na siya hanggang sa manganak. Para akong binaksakan ng langit at lupa. Nagpatuloy si Aling Nena, lalong tumitigas ang boses. Yung malaking kwarto sa second floor hindi niyo naman ginagamit. Doon na si Bella. Kailangan niya ng maluwag at mahangin na lugar. Ikaw na rin ang bahala sa pagkain, check-up sa doktor at mga bitamina niya. At bukod doon bigyan mo siya ng fehaspe sa 40,000 kada buwan. Akala ko nakamali akong dine. 40,000 po isang buwan, ulit ko pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko sa galit. Tiningnan ako ni Aling Nena. Oh, kailangan niyang mapahinga, bumili ng gamit pambuntis at panatilihing maganda ang mood. Isa pa na'y pamalitan na niya sa mga kamaanak natin. Anong mukha pa ang ihaharap namin kung malalaman? Nilang iniwan lang siya nga Tristan na yon. Nun lang tumingala si Bella. May namumong luha sa kanyang nga mata pero may halong sa manglup ang kanyang boses. Ate, malaki ang bahay niyo, marami kayong pera. Ano ba namang tulungan mo ako? Gusto mo ba akong magpalaboy-laboy sa kalsada na dala-dala ang tiyan ko? Tiningnan ko siya at naawa ako sa sanggol sa sinapupunan niya. Pero nanlamig ako sa mga taong nakapaligid dito na puro kahihiyan lang ang iniisip. Nang makitang biyenan ko na tahimik ako, akala niya siguro ay bibigay na ako.
Itinuloy niya, dalawa lang naman kayo sa bahay. Sayang lang ang espasyo. Kapag hindi mo pinatuloy ang hipak mong buntis, pagtatawanan ka nga tao. Bilang manugang dapat marunong kang makisama sa pamilya ngang asawa mo. Tumingin ako kay Julian. Sa totoo lang, sa sandaling iyon handa na akong marinig na sabihin niyang magtiis na lang ulit ako. Pero iba siya ngayon. Inilapak niya ang baso ngang tubig sa mesa, ang tunongang salamin sa salamin ay umalingaw sa katahimikan. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang ina. Mahina ang boses, pero malinaw ang bawat salita. Nay, ang bahay na ito ay sa aming mag-asawa. Hindi ito isang charity institution para sa mga pagkakamaling pilit ninyong binabalwala ni Bella. Buong sala ay natahimik. Natigilan ang biyenan ko, bumubuka-buka ang kanyang bibig pero walang salitang lumalabas. Maging si Bella ay napaangat ng tingin, may luha pa sa kanyang pisngi pero puno ngang pagkabigla ang kanyang mga mata. At ako sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming taon bilang manugang, naramdaman kong ang taong katabi ko ay tunay kong asawa, hindi isang anak na laging yumuyuko sa kanyang ina. At alam ko mula sa sandaling iyon, ang tunay na bagyo sa pamilyang aking asawa ay nagsisimula pa lamang. Nang balikan ko ang nga pangyayari doon ko naintindihan na ang sinabi ngang asawa ko ng araw na iyon ay hindi biglaan. Hindi iyon resulta ngang panandalyang galit at lalong hindi dahil sa sinulsulan ko siya gaya ngang laging inisip ngang biyenan ko. Iyon ay bunga ngang maraming taon ng panonood niya. Kung paano tiningnan ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa bilang isang alkansya na laging hinihingan hanggang sa makalimutan na nila ang salitang pasasalamat. Nung bago pa lang akong manugang, hindi naman ganyan, si Aling Nena. Mabait siya, magaling magsalita at ipinagmamalaki ako sa lahat. Si Clara ang manugang ko, masipak na magaling pa sa negosyo. Napakaswerte talaga ngang pamilyang ito at siya ang napangasawang anak ko. Masarap pakinggan ang mga salitang iyon nun. Para sa isang babaeng bagong kasal, sapat na ang isang magili na salita mula sa biyenan para lalo kang magsumikap. Ang simpleng paniniwala ko, kung mabuti ka sa kanila, magiging mabuti rin sila sa iyo. Hindi kami mayaman nun ni Julian. Nung nga unang araw ngang eming pagsasama, umupa kami ngang isang maliit na pwesto para magnegosyo. Za umaga nagde-deliver kami ng mga order. Za gabi nag-impake kami ng mga produkto. May mga gabing inabot kami ng hating gabi sa pag-ayos ng mga ipapadala sa customer. Naalala ko pa nung umulan ng malakas sa loob ngang isang linggo, tumulo ang bodega namin at nabasa ang isang bahagi ngang aming mga paninda. Sabay kaming naglilinis habang tumatawa, pero sa loob namin ay gusto na naming maya. Hindi kami sumuko at paunti-unti naming inipon ang aming kita. Pagkatapos ng maraming taon, nakabili kami ng sariling bahay, sasakyan para sa negosyo at nagkaroon ng kaunting ipon. Ang problema, kapag medyo gumiginhawa ka na ang tagalabas. Ay, natutuwa para sa iyo. Pero ang pamilya ng asawa mo ay nagsisimula ng magplano ng malayo. Iniisip ko pa rin na ang pamilya niya ay pamilya ko na rin. Kung may kailangan ang biyenan ko, tumutulong ako. Nasira ang kala nila, nagbigay ako ng pera para ipayos. Nagreklamo siyang masakit ang mabuto niya, binilhan ko siya ang gamot at food supplements. Nang mag-aral si Bella ang floristry course at hindi na kayang tapusin, tinawagan akong biyenan ko, anak, bayaran mo na ang kulang para sa pag-aral ng kapatid mo. Baka ito na ang maging trabaho niya. Binayaran ko rin. Hindi ko inisip ang gastos. Ang nasa isip ko lang ay tumulong hanggat kaya. Ngunit ang nakakatakot sa pagtulong na walang hangganan ay madali itong nagiging obligasyon. Nung una sasabihin pa ni Aling Nena, anak, pwede bang humingi ng pabor, kinalaunan na wala na ang masalitang iyon at napalitan ng padalhan mo ako ng pra para ipayos ang kalan. Order mo akong bagong aircon. Bayaran mo muna ang utang ko kay Kumaring Sita. Gipit ako ngayon. Ang boses niya ay hindi na nahihiya. Para na niya akong pinapaalalahanan ng isang responsibilidad na dapat kong gampanan. Si Bella naman ibang usapan. Hindi naman siya masama sa simula, pero tamat siya at mahilig sa luho. Nakita niyang maganda ang bag ko, hihingiin niya. Nakita niyang bumili ako ng mahaling skincare, sasabihin niyang, ate, kailangan ko rin yan. Ang pangit ko na. Nang magpalit ako ngang telepono para sa trabaho, magtatampo siya, bago na phone mo, ate. Akin na lang yung luma. Ibinibigay ko
nang walang panghihinayang. Pero habang lalo ko siyang binibigyan lalo niya itong binabalewala. Minsan pinayuhan ko siya Bella dapat mag-aral kang isang propesyon para sa sarili mo. Mas maganda pa rin kung kaya mong buhayin ang sarili mo. Agad siyang sumimangot mayaman ka na kasi ate kaya minamaliit mo na akong mahirap. Natigilan ako. Ang isang mabuting payo ay naging pangmamaliit. Nang gabing iyon tinawa ako ni Aling Nena sa sala. Mabigat ang mukha. Bata pa yan. Bilang ate dapat marunong kang umunawa. Ang pangit tingnan na ang isang hipag ay nakikipagwentahan sa kapatid ng asawa niya. Ipinaliwanag ko na gusto ko lang makaroon ng magandang kinabukasan si Bella pero iwinaksi niya ito. Anong kinabukasan pamilya pa rin tayo? Kung mas nakakaangat katulungan mo siya, ano ba namang problema doon? Ang maganitong pangyari ay paulit-ulit na nangyari. Nung una pinapayuhan pa ako ni Julian na magtiis. Sabi niya matanda na raw ang nanay niya pabago-bago ngang isip at si Bella ay hindi pa ganun kamature. Naintindihan kong mahal niya ang ina at kapatid niya, kaya hindi ko siya pinilit na mamili. Pero habang tumatagal siya na mismo ang nagsimulang mayrita. Minsan, tumawag si Aling Nena habang nasa meeting kami sa isang kliyente. Para lang utusan akong mag-transfer ngang pera para sa bagong set ng sofa. Dahil luma na raw ang sa kanila at nakakahiya. Sa bisita. Pagkatapos patayin ni Julian ang tawa matagal siyang natahimik. Nang gabing iyon sinabi ko sa kanya ang isang bagay na hanggang ngayon ay naalala niya ang pagtulong ayos lang. Pero kung walang limitasyon darating ang araw na ipapasa na nila sa atin ang buong buhay nila, hindi siya sumagot agad. Tiningnan niya lang. Ako pagod ang mamata. Maya-maya mahina niyang sinabi alam ko akala ko lang bilang pamilya hindi sila aabot sa ganyan. Mapay akong napangiti. Minsan dahil nga pamilya mas madali para sa kanila na gamitin ang pagiging makadugo para tawirin ang mga hangganan. Mula nun tahimik na nagbago si Julian. Hindi siya nag-eskandalo pero sinimulan niyang ayusin ang mga dokumento ngang aming mga ari-arian ang aming business accounts at nilinaw kung alin ang pera ng kumpanya at alin ang personal naming pera. Sinabihan din niya ako na lahat ng tulong sa pamilya niya ay dapat isulat ng malinaw hindi para maningil, kundi para sa huli ay walang makapagsabi na kami ay walang utang na loob. Akala ko noon ay naingat lang siya. Hindi ko inasahan na ang pag-ingat na iyon ang magliligtas sa amin mula sa isang napakalalim na hukay. Kaya naman nang dalhin ngang biyenan ko si Bella na buntis at hilingin na tumira ito sa amin at sustentuhan ngang 40,000 buwan-buwan ang asawa ko ay hindi na ang lalaking yumuyuko na lang para sa kapayapaan. Matagal na siyang nanood. Matagal na siyang naktiis at malinaw na niyang naintindihan ang pananahimik kung magpapatuloy ay hindi magliligtas sa pamilya kundi gagawin lang nitong kanlungan ng lahat ng pagkakamali ng iba ang aming tahanan. Napakita si Tristan sa buhay ni Bella nung isang araw ng handaan para sa anibersaryo ng pagkamatay ng lolo ng asawa ko. Nung araw na iyon puno ng kamag-anak ang bahay ni Aling Nena. Labas-pasok ang natao at ang nahanda ay nakalatak mula sa lupngang bahay hanggang sa bakuran. Maaga kaming dumating ni Julian para tumulong hindi dahil inutusan kundi dahil bilang magkaanak dapat kaming nandun para mapakita nga respeto. Bago magtanghalian habang naghahanda na ang lahat may narinig kaming humintong sasakyan sa labas ng gate. Isang makintap na itim na kotse ang pumarada mismo sa tapat ng pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Tristan na nakaputing polo plansadong pantalon at may kumikinang na relo sa kanyang pulso. Hindi siya sobrang guwapo pero marunong siyang magdala ng sarili maayos ang ayos ng buhok mabango at laging may ngiti sa labi na parang sanay pumasok sa lugar na maraming tao. Sinalubong siya ni Bella at ang mukha nito ay kuminang na parang nanalo sa isang beauty pageant. Ikinawit niya ang braso kay Tristan at hinila ito papasok puno ngang pagmamalaki ang boses. Nay, nandito na po si Tristan si Aling Nena na kausap ang ilang matiyahin ay biglang napatayo nang makita si Tristan at lumiwanag ang kanyang mukha. Yumuko si Tristan nang may pagalang at iniabot ang regalo. Magandang araw po, Nay. Nabalitaan ko po kasing may handaan kayo kaya dumaan po ako para magbigay galang. Konting bagay lang po sana po ay tanggapin ninyo para mapasaya ako.
Tumawa siya hanggang sa halos maging singkit ang mga mata at kunwari ay nagtatampo. Naku iho, kararating mo lang, nag-abala ka pa. Pero mabilis niyang kinuha ang regalo at ipinakita pa sa mga pinsan sa tabi niya. Nagdala si Tristan ng isang kahon ng imported chocolate hampers na nakabalot sa pulang pelus. Maganda ang pakakapringgintong letra sa labas at binigyan din niya si Bella ng isang botengang pabango na tinawag niyang hand carry mula sa ibang bansa. Hawak ni Bella, kinukuhanan ng video at nakangiti. Ang hirap talaga kapag sobrang spoiled ka sa boyfriend mo. Nakatayo ako malapit sa kanila at isang sulyap lang sa kahon ng tsoklates ay may naramdaman na akong mali. Maganda ang balot pero malabo ang pakakaprint. Tabingi ang sticker at kakaiba ang barcode. Ganon din ang pabango ni Bella. Maganda ang bote pero maluwa ang takip at ang amoy ay matapang at hindi katulad ng orihinal. Marami na akong taon sa negosyo. Hindi ako eksperto sa mga luxury goods pero sa isang tingin alam ko kung alin ang maganda lang sa labas. Para sa mga hindi sanay. Mukha itong mamahalin pero para sa taong nag-import at nag-operate ng produkto halatang mura. Sa kainan magaling magsalita si Tristan. Hindi siya gaanong kumain, uminom lang kaunting alak at nagsimulang makwento tungkol sa kanyang investment. Kesyo may ari-arian siyang beach resort. Kesyo may mga kakilala siyang malalaking tao. Sa industriya, kesyo magbubukas siyang isang furniture business. Bawat salita niya ay amoy pera. Pero ang kakaiba kapag tinanong kung saan ang kumpanya niya, kung nasaan ang papel o kung anong proyekto na ang natapos, ngingiti lang siya at iwas. Alam mo na sa negosyo ngayon maraming sensitibong bagay, Kuya Julian. May mga connection na hindi pa pwedeng sabihin. Baka mawala ang swerte. Ngumiti lang si Julian. Naintindihan ko ang ngiting iyon. Ang mataong tunay na negosyante ay hindi kailangang maging misteryoso. Ang mataong laging ginagamit ang salitang koneksyon para takpan ang mga konkretong tanong ay dapat pag-ingatan. Nagtanong pa ang asawa ko, may sarili ka na bang kumpanya? Agad na itinaas ni Tristan ang kanyang baso. Tamang-tama ang tanong mo, Kuya Julian, pang negosyante. Talaga meron, syempre. Pero kasalukuyan kaming nagre-restructure. Tumingin ako kay Bella at nakita kong wala siyang pakialam. Abala lang siya sa pagkuha ng video sa mukha ni Tristan sa relo nito at sa susingang kotse na nakapatong sa mesa. Ang biyenan ko naman lalo na nang tiningnan niya. Si Tristan na parang nakakita ngang isang hagdan na mag-angat sa buong pamilya nila sa ibang antas. Isang salita lang ni Tristan kapag kinasal na kami ni Bella, kukunin ko si nanay para tumira sa amin. Malungkot ang malaking bahay kung walang nanay. At si Aling Nena ay namula na sa sobrang tuwa. Mula nun halos tuluyan nang nabiyani si Bella kay Tristan. Walang tigil ang pagpost niya nga. Galitrato. Minsan larawan nang makahawak kamay sa isang bistro. Minsan larawan niya sa loop ngang isang mamahaling kotse. At minsan isang story na may caption na, "Salamat sa iyo dahil lagi mong itinuturing na parang tunay na ina ang nanay ko." Hindi rin nagpahuli si Aling Nena. Saan man siya magpunta ipinagmamalaki niya ang anak niyang si Bella. Napakaswerte nakahanap ng lalaking mayaman na mabait pa. Hindi tulad ngang iba diyan na may peranga, pro kuripot naman. Alam kong ang huling pangungusap ay patamasa akin pero nanahimik na lang ako. Ayaw kong gumawang gulo sa pamilya dahil langsam nga parinig. Isang beses dinala ni Tristan ang mag-ina sa isang mall. Pauwi ipinakita ni Bella ang larawan sa tapat ng mamahaling designer bags, relo at cosmetics. Hawak ni Aling Nena ang telepono at ipinapakita sa lahat. Dinala ako ngang anak ko para makita ang mundo ngang mayayaman. Grabe, sobrang social, pero kung titingnan mong mayroon lang isang maliit na paper bag si Bella mula sa isang murang accessory store. Nang tanungin, nalaman kong binilhan lang pala siya ni Tristan ng isang hair clip at binilhan si Aling Nena ng isang kahon ng saan na nakasachet. Ang natitira ay puro tingin at picture taking lang. Nang mabigay ako ng banayat na po na sinagot ako ni Bella, huwa mong isipin na lahat ng tao ay kasing kuripot ninyong maasawa. Ang mayayaman kahit kailan nila gusto makakabili sila. Ang importante dinala niya ako. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung maawa ako o mainis. Sinabi ko hindi ko pinagbabawalan na magmahal ka, pro dapat alamin mo muna ng maigi.
Ang taong puro praang bukang bibig pero hindi mapatunayan ang tunay na trabaho ay delikado. Ngumiti siyang mapakla. Sanay ka kasi sa siguradong kalakalan kaya lahat na lang pinagdududahan mo. Kinausap din ni Julian ang kanyang ina ng pribado. Nay, ang taong matino hindi, basta-basta mangangako ng mansyon at magagarang kasal. Huwag kayong padadala sa matatamis na salita. Pagkarinig niyon agad na sumangot si Aling Nena. Anong ibig mong sabihin, nainis ba kayo dahil may matino nang nagmamahal sa kapatid mo? Natatakot ba kayong baka malampasan niya kayo? Ang nga salitang iyon ay nagpatahimik kay Julian ng ilang segundo. Hindi dahil wala siyang masabi kundi dahil napagtanto niyang mas pinili ng kanyang ina na maniwala sa isang lalaking kararating lang kaysa sa sarili niyang anak. At ako naintindihan ko mula sa sandaling iyon lahat ng aming babala ay ituturing na paninira. Hindi na tinitinan ni na Aling Nena at Bella si Tristan gamit ang kanilang mga mata. Tinitingnan nila siya gamit ang kanilang kasakiman, ang kanilang kahihiyan, at ang kanilang pangarap na hangaan ng mundo. At kapag ang isang tao ay lasing na sa isang napakagandang panaginip, sino mang gumising sa kanila ay ituturing na kaaway. Pagkatapos ang handaan na iyon, mas naging madalas ang pagpapakita ni Tristan sa bahay ng biyenan ko. May malinggong 2 o 3 beses siyang bumibisita at hindi siya umuwi nang walang dala. Minsan isang kahon ng Korean ginseng. Minsan ilang kahon ng cosmetics na may tatak na banyaga. Minsan naman ay seda alak o mamahaling TSA. Lahat ay mukhang elegante at makintab na madaling makapagpahanga sa sinumang hindi sanay. Ngunit ang kakaiba ay walang resibo, walang malinaw na pinakmulan para masuri ng maayos. Si Aling Nena naman ay tuwang-tuwa. Naglaan pa siya ng isang glass cabinet sa gitna ng sala para ay display ang mga regalo ni Tristan at araw-araw niya itong pinupunasan na parang kayamanan. Kapag may bumibisita hihilahin niya ito at ituturo ang bawat isa. Di ba ang thoughtful ngang future son-in-law ko? Bata pa pero marunong nang makisama. Hindi tulad ng iba diyan na may paranga pero kuripot naman. Madalas siyang sumusulyap sa akin o sinasadyang lakasan ang boses kapag nandiyan si Julian. Alam kong patama ito sa pagtanggi naming pautangin si Bella para magbukas ang online clothing shop para lang may post sa video. Pero nanahimik na lang ako dahil kapag nakipagtalo ako lalo lang niyang sasabihin na nainggit ako sa hipak ko. Si Bella naman lumulutang sa alapaap. Nagbago ang kanyang pananamit, pagsasalita, at maging ang kanyang paglakat ay pilit niyang ginagawang masosyal. Sinimulan niyang tawaging future husband si Tristan sa social media. Nagpost siya nga rawan ngang kamay sa tabi ngang isang basong red wine. Larawan ngang likot ngang 2 tao sa isang dimlit na restaurant. Sa tuwing may makokomento ngang malapit na ba ang kasal, hindi siya direktang sumasagot kundi nag-iwan lang ng pulang puso. Sapat na para mahing curious ang mga tao. Sapat na para maramdaman niyang napapansin siya. Alam din ni Tristan kung paano sa iyan ang hilih na iyon ni Bella. Paminsan-minsan dinadala niya ito sa isang magarang lugar para mag-picture, umupo sa isang sosyal na restaurant, humanap ngang magandang anggulo para sa video at mag-post ng caption na tunok mayaman. Pero napansin kong pagkatapos ng gagabing iyon hindi na tatagal ang saya ni Bella pag-uwi. Minsan pumasok siya sa banyo para tumawag sa isang kaibigan, iritado ang boses, ako muna nakbayad. Sabi niya naiwan daw wallet niya sa kotse. Ay transfer na lang daw niya bukas. Narinig ko iyon at lalong naging malinaw sa akin ang lahat. Ang isang lalaking tunay na gustong alagaan ang kanyang nobya ay hindi hahayaang paulit-ulit na mag-abono. Ang babae samnga, lakat na siya mismo ang nakplano. Unti-unti mas naging madalas ang pangungutang ni Bella. Nanghiram siya sa makaibigan para bumili ng damit pang picture. Nanghiram ng para magpa-makeup at kumuhang photographer. Minsan, umorder pa siya ng malaking buket ng bulaklak para lang magpicture sa loob ng kotse at isulat na, "Alam mo talaga kung ano ang gusto ko." Tiningnan ko ang litrato at agad kong nakilala na ang buket ay isang disenyo na talama sa online bilang bahagi ng mga photo service packages.
Pero sa ilalim ng pos lahat ay pumupuri sa kanya at nagsasabing maswerte siya. Ganun katindi ang panganib ng pamumuhay sa kasinungalingan. Sa simula isang litrato lang. Pagkatapos kailangan mo nang utangin ang totoong buhay para mapanatiling makintab ang litratong iyon. Isang gabi nakita kong nagpost si Belang larawan, nahawa ang susingang isang mamahaling kotse. Nakatayo sa tabi ng isang napakakintab na puting sasakyan na ang plaka ay tinakpan ng hugis-pusong emoji. Tiningnan kong maigi at pamilyar ang background. Parang sa parking lot ng isang car rental service malapit sa amin. Mahinahon akong nagtanong kotse ni Tristan yan. Taas no siyang sumagot kanino pa ba ang labo naman neng tanong mo ate. Sabi ko lang kung sarili ninyong sasakyan bakit kailangan pang takpan ang plaka agad na sumimangot ang mukha niya. Ayoko na nang magpaligoy-ligoy kaya sinabi ko ng diretso Bella, ang isang lalaking tunay na mayaman ay hindi kailangang patunayan ito sa mga litrato. Kapag mas maraming arte mas dapat kang mag-ingat. Bigla siyang napatayo, tumaas ang boses pive diba titigilan mo na ako? Sanay ka lang sa kakarampot na negosyo kaya hindi mo naiintindihan ang mundo mga mayayaman. Kung anong kotse ang gamitin nila, anong bilhin nila o kung sino ang mahalin nila buhay nila yon? Huwag mong ipilit ang makitit mong pag-isip sa buhay ko. Natigilan ako sa sinabi niya. Bago pa ako makasagot lumabas si Aling Nena mula sa kusina marahil ay narinig niya ang lahat. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang baywang at tiningnan ako ng masamamali ba ang sinabi niya. Malapit nang makapasok sa mayaman na pamilya ang kapatid niya. Bilang hipak imbes na matuwa ka puro ka paninira. O baka naman nainis ka dahil malapit ka nang malampasan ng hipak mo. Tiningnan ko siya at isang pakiramdam ngang kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Malinaw na binabalaan ko sila pero sa bibig niya ako ang naging kontrabida. Tamang-tama pumasok si Julian mula sa labas. Narinig niya ang huling sinabi ng kanyang ina at agad na dumilim ang kanyang mukha. Inilapak niya ang kanyang gamit sa mesa at tiningnan ng diretso, si Aling Nena huwag kang makamalinay. Hindi nainggit ang asawa ko kanino man. Ayaw niya lang maloko ang pamilya natin. Natahimik ang buong kwarto ng ilang segundo. Namula ang mukha ni Aling Nena habang si Bella naman ay biglang umiyak ang bilis ngang pakpata ngang luha niya na alam kong sanay na siyang gamitin ito para makmukhang biktima. Humihigbi niyang sinabi kuya pati ba naman ikaw ganyan na sa akin simula nang ikasal ka kay ate hindi mo na ako mahal. Tiningnan ni Julian ang kanyang kapatid. Hindi malakas ang boses pero mabigat mahal kita kaya ko sinasabi to. Pero kung gusto mo lang makarinig ng papuri bahala kang magdusa sa huli, humagulgol si Bella at niyakap ang kanyang ina. Agad namang hinaplos ni Aling Nena ang laikot ng ana at binalingan si Julian para pagalitan na to kananeng asawa mo maswerte ang kapatid mo na makahanap ng mabuting tao kung hindi kayo makakatulong manahimik na lang kayo. Huwag kayong magdala ng malas. Mula noon parang nagdeklara na ng giyera sa amin si Aling Nena. Pinagbawalan niya kaming makialam sa buhay ni Bella. Bawal banggitin si Tristan nang may pagdududa at nagdeklara pa siya sa harap nga kamak-anak. Kapag nakapag-asawa na ngang mayaman si Bella huwag kayong lalapit para makikamak-anak kung ngayon ay minamaliit ninyo siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon tiningnan niya, ako ng diretso na parang isang sampal na hindi nakikita. Hindi ako sumagot nan lamig lang ang pakiramdam ko. May mga taong hindi dahil sa hindi nila nakikita, ang gababala kundi sinasadya nilang magbulag-bulagan dahil sa kinangang kayamanang nasa kanilang harapan. Nang gabing iyon habang pauwi kami matagal na nagmaneho si Julian nang hindi nagsasalita. Alam kong nasasaktan siya hindi dahil sa sinigawan siya ngang ina kundi dahil sa unang pagkakataon na intindihan niyang napakalayo na nang narating ng kanyang ina at kapatid. Ipinatong ko ang aking kamay sa kamay niya at mahinang sinabi sapat na ang magababala natin. Kapag may nangyari sa kanila huwag nating hayaang idamay tayo. Tumango siya diretso pa rin ang tingin sa daan alam ko. Mula ngayon kailangang maging malinaw ang lahat, papeles pera lahat. Hindi ko hahayaang madamay ka sa palabas na yan. Noon hindi ko pa alam na ang palabas na iyon ay malapit ng magwakas sa pinakakahiyahiyang paraan at ang unang magbabayad ay si Bella. Hindi nagtagal matapos ideklara ng biyenan ko na bawal kaming makialam ang buong pamilya nila ay nagsimulang mabuhay sa isang kakaibang kinang.
Ang kinang na iyon ay hindi galing sa katotohanan kundi mula sa mga retokadong litrato, mga malalabong pahayag at mga pangakong kasing tamis ng asukal ni Tristan. Si Aling Nena ay laging nakangiti, saan man magpunta habang si Bella naman ay parang laging nasa alapaap, tanging kami lang ni Julian ang nakakakita at lalong nababahala. Isang umaga tumawa si Bella sa kanyang ina, nanginginig at masaya ang boses. Narinig ko ang kwentong ito mula mismo kay Aling Nena na ipinakalat sa mga kapitbahay, kaya tandang-tanda ko nalaman ni Bella na buntis siya. Noong una nagpene siya at tinawagan si Tristan ng 10 beses, iniisip na iwasan siya nito, ngunit sa unang pakakataon ng marinig ni Tristan ang balita na pakita siya ang saya. Sinabi niya sa telepono, "Huwag kang mag-alala, nandito ako, pananagutan kita. Ayusin ko ang lahat. Mag-ayos ako ng formal na pamamanhikan para maipakmalaki kang ang nanay mo." Isang pangungusap lang iyon para silang pinainom ngang pulot. Si Bella mula sa pag-alala ay naging sobrang saya. Inisip niyang ang pagbubuntis na ito ang kanyang tiket para makapasok sa mayamang pamilya. Sinabihan pa siya ni Tristan, "Magpos ka lang ng paunti-unti. Huwag mong masyadong ilantat. Kailangan nating panatilihin ang suspense para sa araw ngang pamamanhikan para lahat ay magulat. Ang ganitong uri ngang usapan ay dapat sanang magdulot ngang pagdududa, ngunit para kay Bella, iba ang pakiramdam. Akala niya ay siya ang bida sa isang sosyal na love story na hinahangaan ngang lahat. Mula nung nagbago ang kulay ng social media ni Bella, nagpost siya ng larawan ng kamay sa tiyan, larawan ng pregnancy test na may takip, larawan ng ultrasound na nakatagilid sa tabi ng isang buket ng puting bulaklak. Lahat ng caption ay malabo, naghihintay sa araw na magsasama na tayo sa iisang bubong. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng nanay at anak ng isang pangalan. May mga kaligayahan na hindi kailangang sabihin ng marami. Ang magkakilala ay nagsimulang mag-comment. May mga bumabati, may nagtatanong kung kailan ang kasal at may mga nagsasabing napakaswerte ni Bella. Si Aling Nena naman, lalo na kung dati ay 10 beses niyang ipinagmamalaki si Tristan, mula nang malaman niyang buntis ang anak ay naging 20 beses na. Sa palengke ikinukwento niya, sa tindera nga isda. Sa mga handaan ikinukwento niya, sa mga kamak. Anak, kapag may nagtanong lang ng simpleng kamusta, hihilahin niya ang ngupuan at magsisimulang makwento. "Ang apo ko may gintong kutsara na sa bibig na pakayaman ng pamilya nila. Inayos na ni Tristan ang kasal. Sabi niya hindi niya hahayaang maghirap ang mag-ina niya." Narinig ko ang masalitang iyon mula sa ilang kakilala at bumigat ang dibdib ko. Hindi ko kinamumuhian ang isang sanggol na hindi pa isinisilang, pero natatakot ako sa paraan nga paggamit ng nga matatanda sa sanggol na iyon para paktakpan ang kanilang kasakiman at kahihiyan. Bumuntong hininga na lang si Julian. Sinabi niya sa akin, "Sana mali ang hinala natin dahil kung may problema talaga ang lalaking yan." Sobrang sakit ngang baksa ni Bella. Hindi ako sumagot dahil pareho kami ngang nararamdaman. At ang araw na dapat sanang dumating ang pamilya ni Tristan para sa pamamanhikan ay laging naurong. Nung una, sabi ni Tristan ay abala siya sa isang proyekto. Pagkatapos nakasakit daw ang nanay niya. At sunod, kailangan daw nilang tingnan ng maigi ang petsa. Si Bella ay naniniwala pa rin at si Aling Nena ay patuloy pa ring nagtatanggol kapag may nagtatanong. Ngingiti lang siya at sasabihing ang mga malalaking negosyante ay kailangang pumili ng tamang araw, hindi tulad nating ordinaryo na kung kailan gusto pwede na. Ngunit lahat ng pag-iwas ay may hangganan. Isang hapon tinawagan ni Bella si Tristan, pero cannot be reached na ang telepono. Hindi sumasagot sa text. Biglang nawala ang kanyang social media account. Ang nalitrato nilang makasama ay hindi na rin makita. Pumunta siya sa apartment na dinala siya ni Tristan noon, kung saan ipinakmalaki nitong doon sila titira. Pero sinabi, guard na panandalyang inupahan lang iyon lingguhan. Nag-check out na ang bisita ilang araw na ang nakalipas. Doon na nagsimulang magpanik si Bella. Pumunta siya sa lugar na sinabi ni Tristan na opisina niya, isa iyong shared office space sa isang magandang gusali. May receptionist sa labas, maraming panggalan ng kumpanya kaya mukhang lehitimo. Ngunit nang tanungin ni Bella, umiling lang ang receptionist, pansamantala lang po siyang umuperito ng ilang beses.
Wala po siyang permanenteng opisina rito. Isang simpleng pangungusap na parang isang balding malamig na tubig na ibinuhos sa mukha niya, hindi pa doon natapos. Isang matandang gar ang nakakita kay Bella nakatayo yakap ang tiyan at tulala. Bumulong ito, si Sir Tristan din ba ang hinahanap mo iha dati? May mga iba na rin siyang dinala rito para magpa-picture, lahat sila ipinapakilala niyang fiancé. Nang marinig iyon ni Bella halos mapaluho siya. Hindi lang siya niloko sa pera at pag-ibig ginawa pa siyang isa sa maraming palabas ng lalaki. Ang titulong fiancé na ipinagmamalaki niya ay isang linya lang pala na paulit-ulit na ginagamit ni Tristan sa iba't ibang babae. Nang malaman ni Aling Nena ang nangyari na panik siya, pero ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang kapakanan ng anak kundi ang kahiyan kapag nalaman ng matao na sobra siyang nakmayabang. Nakulong siya sa bahay at hindi nangahas lumabas. Kapag may tumatawag para magtanong tungkol sa kasal sinasabi niyang abala ang pamilyang lalaki. Si Bella umiyak at binasag ang telepono pero hindi niya nakalimutang burahin ang nalumang komen sa kanyang nga post na tatakot na may makatuklas sa katotohanan. Dapat sana sa puntong iyon natauhan na sila. Dapat sana inamin na nilang tama ang aming nga babala. Pero ang malaking pride ay mahirap umamin nga pagkakamali. Tumawag si Aling Nena kay Julian. Galit at nanginginig ang boses kayo ang may kasalanan. Lagi ninyong sinasabi na maloloko siya. Kaya ayan iniwan siya ni Tristan ang bibig ninyo hindi marunong maingat pagkatapos marinig iyon ni Julian na nahimik siya ng ilang segundo at pinatay ang tawag. Ayaw na niyang makipagtalo dahil para sa ina niya, nun hindi na mahalaga ang katotohanan kaysa sa paghahanap ng masisisi. Nang gabing iyon umiyak si Bella sa kanyang ina na hindi na siya pwedeng umuwi sa lumang bahay. Alam na nga kapitbahay na buntis siya at akala nga makaibigan ay ikakasal na siya sa isang milyonaryo. Kung uwi siya ron pagtatawanan siya, ayaw din niyang umupang ng simpleng apartment dahil sabi niya sanay na siyang tinitingnan ng may pahanga at hindi niya kayang makita ngang matao na bumagsak siya. Nang marinig ko iyon nalungkot ako at nanlamig. Ang isang taong buntis na mas takot pa ring masira ang kanyang imahe kaysa sa magulong buhay. Ay hindi lang biktima ng panloloko kundi biktima rin ng sarili niyang ilusyon. At dun naisip ni Aling Nena ang bahay namin. Sa mata niya ang bahay namin ay malaki malinis at may mataas na pader, sapat para pagtakpan ang kahihiyan ni Bella. Kung doon titira si Bella masasabi, niya samga kamag-anak na inaalagaan siyang kanyang kuya at 8. Habang naghihintay na ayusin ng pamilya ngang lalaki ang sitwasyon. Kung bibigyan ko pa siya ng pa-HP 40,000 buwan-buwan makakapag-ayos pa rin, si Bella makakapagpa-check up sa magandang ospital. At mapapanatili ang imahe, ang isang babaeng inaalagaan ng kanyang future in-laws. Kaya kinabukasan dinala ni Aling Nena si Bella kasama ang dalawang maleta sa tapat ng Eming Gate. Hindi sila dumating para makiusap, kundi para mag-anunsyo. Akala niya sapat nang ilagay ang tiyan ni Bella sa harap ko banggitin ang pagiging makadugo at gamitin ang reputasyon ng pamilya para takutin ako. Akala niya ay bibigay ulit ako tulad ng dati pero nakamali siya ng kalkula. Pagkatapos ang lahat ng aming nakita si Julian ay hindi na ang anak na yumuyuko na lang para sa kapayapaan. At sa pagkataong ito ang pinto ng aming tahanan ay hindi na madaling buksan para sa kasakiman. Pagkatapos ang sinabi ni Julian ang sala namin ay naging sobrang tahimik na maririnig mo ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. Si Aling Nena ay natigilan ng ilang segundo ang mukha niya ay nagiba mula sa pula patungong lila. Si Bella naman yakap-yakap ang tiyan bumubuka ang bibig marahil ay hindi niya inasahan na ang kapatid niyang laging nagpaparaya ay kayang magsalita ng diretso sa harap ng kanilang ina. Ngunit si Aling Nena ay hindi madaling sumuko. Umupo siya ng padabok sa gitna ng sala isang kamay sa dibdib at isang kamay na nakaturo sa asawa ko at nagsimulang manginig ang boses na parang sobrang nasaktan. Julian anak hindi ko akalain na masasabi mo yan. Isang babaeng buntis na iniwan. Ganyan pa ba kayo kawalang puso, dugot laman ninyo, pero tinatrato ninyong parang iba. Pagkatapos niyang sabihin iyon tumalikot siya at kunwari ay pinunasan ang gilid ng kanyang mata pero kitang-kita kong walang luha. Nang makita ni Bella, ang ina sumabay siya agad. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko garalgal ang boses, Ate Clara alam kong, may mga pakukulang ako sa iyo nun, pero ngayon totong nahihirapan na ako.
Pakiusap patirahin mo lang ako kahit pansamantala. Pangako hindi ako gagawang ang gulo. Buntis ako saan pa ba ako pupunta? Kung ibang tao ang makakarinig siguradong maawa. Isang babaeng buntis na iniwan ng lalaki na mamakaawa na makitira sa kapatid. Pero matagal na akong bahagingang pamilyang ito para malaman na ang pinakamalambing na salita minsan ang siyang pinakamahigpit na silo. Bago pa ako makasagot nagpatuloy. Si Bella mahina ang boses pero malinaw ang kalkulasyon. Kung okay lang ate, doon na lang ako sa malaking kwarto sa second floor. May bintana, yon mahangin. Mahirap sa buntis ang masikip na kwarto. Saka madalas akong hirap huminga, kailangan ko ng sariling aircon. Yung air purifier niyo sa sala pwede mo bang iakyat para sa akin, natatakot ako sa alikabok baka makaapekto sa baby. Narinig ko iyon at gusto ko nang matawa ng mapait. 1 minuto lang ang nakalipas, sinabi niyang hindi siya manggugulo. Pagkatapos ng 1 minuto, namimili na siya ngang kwarto ngang gamit at nag-ayos na ngang bahay ngang iba. Akala ni Aling Nena na dahil sa pananahimik ko ay bibigay na ako kaya sumingit agad siya, tama. Buntis siya, dapat sa malinis at mahangin na lugar. Nakikita kong sayang lang yang kwarto niyo sa taas. At saka ang pakain niya hindi pwedeng basta-basta. Kada buwan, bigyan mo siya nge P40,000. Hindi naman malaki yun, pambili ngang gamot, bitamina, gatas, damit pambuntis at pampabeauty pa. Kailangan pa rin niyang maging maganda kahit buntis, baka paktawanan pa siya. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung magagalit ako o malulungkot sa ganitong sitwasyon. Ang iniisip pa rin niya ay ang sasabihin ng ibang tao. Iniwan na si Bella, hindi malinaw ang kinabukasan ng sanggol at nawawala si Tristan, pero ang magina ay iniisip pa rin ang magagandang damit, pag-aalaga sa kutis at pagpapanatili ng imahe. Dahan-dahan akong nagtanong, nay, linawin niyo lang po. Gusto ni Joe po ba kaming magsustento para malagaan ni Bella ang pagbubuntis niya? O para may pagpatuloy niya ang pagpapakitang gilas sa social media? Agad na binawi ni Bella ang mukha. Anong ibig mong sabihin, ate, minamalit mo ba ako? Bago pa ako makasagot, nagsalita na si Julian. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang kapatid, mas malamig ang boses kaysa sa dati. Kung may prakang mag-ilusyon, dapat kaya mo ring panindigan ang consequences. Walang sinuman ang may obligasyong sustentuhan ang pride mo. Parang isang malakas na sampal ang salitang iyon sa mukha ni Bella. Natigilan siya at bumuhos ang luha. Sa pagkakataong ito, marahil ay hindi na ito pag-arte kundi dahil nasaktan ang kanyang ego. Tumingin si Bella sa kanyang ina, umiyak at sumisisi. Sabi ko na nga ba, nay, huwag nating pakinggan si na kuya. Dahil sa kanila nainis si Tristan kaya niya ako iniwan. Nanlamig ang buong katawan ko. Hanggang sa huli hindi pa rin niya kayang harapin ang katotohanan. Si Tristan ang umalis, si Tristan ang nagpanggap at siya ang nagpabula. Pero sa huli kami pa rin ang gusto niyang sisihin. Agad na niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak, hinaplos ang likod nito na parang batahuwa ka ng umiya-anak. Hanggat buhay si nanay hindi kita pababayaan. Pagkatapos bumaling siya sa amin, mas matalim ang boses. Akala niyo ba ito'y tungkol lang kay Bella? Sasabihin nga tao na wala kaming utang na loob. Kapatid na buntis hindi tinulungan ng mayamang kapatid. Kapag narinig yan ng kliyente ninyo, igagalang pa ba nila kayo sa negosyo? Kailangan din ng reputasyon. Sa pagkakataong ito natawa si Julian, hindi masayang tawa kundi tawa ng lubos, napakadismaya. Tumayo siya, inayos ang manggas ang damit at nagsalita ng malinaw. Na sa mundo ng negosyo ang tinitingnan ay ang kredibilidad, kontrata, kalidad ng produkto at pagtupat sa salita. Walang sinuman ang husga sa isang partner dahil lang naloko ang kapatid niya. Bumuka ang bibig ni Aling Nena para sumagot pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Julian. Nagpatuloy siya, ang taong desenteng negosyante ay hindi natatakot kung may miyembro ngang pamilya na nadapa. Ang kinatatakutan nila ay ang masangkot sa mga taong sinungaling baon sa utang at manloloko. Pero pilit pa ring nagtatakip. Natigilan si Aling Nena. Maging si Bella ay tumigil sa pagiyak na parang hinila. Mula sa pagiging biktima tiningnan ko ang asawa ko at nakaramdam ako ng lungkot at ginhawa.
Sa loob ng maraming taon iniwasan niyang magsalita. Nang masakit sa kanyang ina pero ngayon bawat salita niya ay diretsahan. Nangingining ang boses ni, "Aling nena sinasabi mo bang sinungaling ako Julian?" Tiningnan ni Julian ang kanyang ina namumula ang mata pero kalmado pa rin ang boses, "Hindi ko sinasabing sinungaling ka ne. Sinasabi ko lang tanging ang nataong matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan ang takot malaman ng iba ang katotohanan." Parabang naubos ang hangin sa kwarto. Hinigpitan ni Aling Nena ang hawa sa upuan na mutla ang mukha. Si Bella naman isang kamay sa tiyan, at ang isa ay mahigpit. Nahawa ang strap ngang kanyang bag. Alam kong masakit ang mga salitang iyon, pero kailangan dahil kung walang magsasalita, nang diretso patuloy, silang gagamit, nang dangal para igapos kami, gamitin ang pagbubuntis para pilitin kaming, buksan ang pinto. At gamitin ang pagiging pamilya para gawing taguan ng isang kwentong sila mismo ang nagbalewala mula sa simula. Ang tensyon sa bahay ay parang isang kwerdas ngang gitara na sobrang higpit. Sa labas dumidilim na. Ang dilaw na ilaw sa sala ay nagpapatingkat sa mga mukhang puno ngang galit at kahihiyan. Tiningnan ko ang dalawang maleta sa gitna ngang sahig at naisip ko hindi ito bagahe ngang taong humihingi ngang tulong, ito ay dalawang sako na puno ngang pride, kasakiman at mga consequence na gustong ipasa sa amin ng mag-ina. At sa unang pagkakataon, sigurado akong pinili na nga, asawa ko na manindigan para sa aming tahanan at hindi na yumuko para hayaan ang iba na tawirin ang aming nga hangganan. Pagkatapos ang araw na iyon nang umalis ang mag-ina, na punong kahihiyan, akala ko ay titigil na sila kahit pansamantala. Ngunit hindi, ang mga taong natataranta dahil sa nawalang pride ay hindi basta-basta umupo para magnilay, hahanap silang kahit anong makakapitan kahit pa isang sirang-sirang kasinungalingan. Ilang beses pa ring tumawag si Aling Nena kay Julian. Minsan ay sinisisi siya sa pagiging swell, minsan naman ay sinasabing ako ay isang manugang na walang puso. Pero hindi na siya nakipaktalo. Isang linya lang ang sinabi niya kapag kalmado, "Kananay, at handa ng pag-usapan ang katotohanan, makikinig ako. Ayoko na sanang masangkot pa pero minsan hindi ka hinahayaan ng buhay na manatili sa labas, lalo na kapag may isang manloloko na umikot sa iyong pamilya." Ilang araw pa katapos habang nagche-check ako nga order sa tindahan, biglang tumunog ang telepono ko. Ang tumatawag ay si Gay Tagal, isang dating business partner. Bihira siyang tumawag ng personal, kaya nang makita ko ang pangalan niya medyo nagtaka ako. Pagkasagot ko agad siyang nagtanong nagmamadali at medyo iritado ang boses. "Clara, tanungin kita ng diretso. Kilala niyo ba ang lalaking tu?" Natigilan ako. "Sinong lalaki po, sir?" Natahimik siyang ilang segundo at nakpadalangang isang screenshot. Yun ang larawan na pinost ni Bella, si Tristan. Nakaitim na polo, nakasunglasses, katabi niya si Bella sa harap ng isang mamahaling kotse. Sa ilalim ay may caption na may mga taong dumarating para ipaniwala sa iyo na may kabutihan pa rin sa mundo. Tiningnan ko ang larawan at biglang nanlamig ang aking likod. Nagtanong ako, "Kilala niyo po ba siya?" Tumawa ng mapakla si Gay Tagle, "Kilala. Kung ako sayo, iwasan mo siya." Ang buong pangalan niya ay Leo Tristan Magsaysay. Tinatawag siyang Tristan Porma. Hindi siya negosyante, scammer lang yan, ngayon lupa. Bukas kotse. Sa susunod pa utang. Ang bibig niya puro bilyon-bilyong proyekto, pro ang utang niya sa palengke sinisigaw na ng matao. Napatayo ako, mahigpit ang hawa sa telepono. Kahit na mahinala na kami noon, iba pa rin ang pakiramdam kapag isang taong may karanasan sa negosyo ang nakumpirma. Nagtanong ulit ako, "Sigurado po kayo, sir, karelasyon po siya ne hipag ko at buntis po siya ngayon?" Natahimik ang kabilang linya at pagkatapos ay naging seryoso ang boses ni Gay Tagal, "Patay." Inulit na naman niya ang dati niyang gawain. Nang marinig ko ang dati niyang gawain, kumabo ang dibdib ko. Ikinuwento ni Gay Tagle na si Tristan ay may asawa at anak sa probinsya. Ang pangalan ng asawa niya ay Tess, isang masipa na babae. Dati tumutulong siya sa pamilya sa pagtitinda ng isda na kaipon ng kaunting puhunan para sa asawa. Pero hindi naging matino si Tristan. Kinuha niya ang pera ng asawa pati na ang pera mula
sa pamilya ngang asawa at ginamit ito para umupang ngang mamahaling kot sa apartment at magpanggap na isang matagumpay na negosyante. Isang pangungusap ni G. Tagle ang napanlami sa akin ang prang ginagamit niya para mapanggap sa mga babae sa labas karamihan ay galing sa pinahirapan ngang asawa niya. Minsan umakyat pa ang Maynila, ang asawa niya dala ang anak umiyak. Kinuha pala ni Tristan ang pera para sa paninda at sinabing naluhi, pero sa labas nakpupost pa rin na makalitrato sa mamahaling restaurant. Nanikip ang dibdib ko. Ang isang lalaking gumagamit ng pera ang kanyang mag-ina para sustentuhan ang kanyang pagpapanggap sa mga panandaliang relasyon ay mas masahol pa sa mahirap. Tinawagan ko agad si Julian para pumunta sa tindahan. Pagpasok niya nakita niya agad ang pagbabago sa mukha ko. Anong nangyari? Pinakinggan ko sa kanya ang recording ng tawa namin ni G. Tagle. Pagkatapos matagal siyang natahimik, nakita ko ang naugat sa kanyang kamay na nakakuyom sa mesa. Maya-maya bumuntong hininga siya sa paraan nga paggastos niya. Alam ko nang hindi ganyan ang tunay na mayaman, pero hindi ko inakala na may asawa't anak na pala siya. Sabi ko ang problema hindi maniniwala si nanay at Bella kung puro salita lang tayo. Tumango si Julian, alam ko pero kailangan nating alamin. Hindi para iligtas ang pride nila kundi para protektahan ang sarili natin. Kung minsan na niyang tinarget ang pamilya natin hindi natin pwedeng balewalain. Dahil sa sinabi niya, bigla kong naalala ang matingin ni Tristan nung handaan ang paraan ng pagtatanong niya tungkol sa negosyo namin kung saan kami nakatira at kung may iba pa kaming investment. Noon nairita lang ako. Ngayon napagtanto kong matagal na pala siyang nagmamasid. Mula noon nagsimula akong maganap ngang impormasyon sa pamamagitan ng magkakakilala hindi para makitsismis kundi para malaman kung gaano siya kapanganib. Isang kaibigan na nagtatrabaho sa rental ang nakumpirma na madalas umupa si Tristan ng kotse araw-araw. Minsan ay sobrang barat pa sa tawad pero kung mag-picture akala mo sa kanya. May isa pang nagsabi na dinala niya ang ilang babay sa isang coffee shop at laging pinipili ang mesa malapit sa salamin para maganda sa litrato. Mas nakakatakot may isang babae na naengganyo niyang umutang para sa kanya. Sabi niya pansamantala lang para sa puhunan at babayaran din agad. Naniwala ang babae dahil nangako siyang pakakasalan siya. Sa huli nawala si Tristan at iniwan ang babae na may utang na halos 1,000 piso. Lahat ng kwento ay pare-pareho magandang panlabas, mamahaling lugar para sa litrato, malalaking pangako at sa huli ay pangungutang, paglaho o paninisi. Habang lalo akong nakakarinig, lalo akong kinikilabutan. Hindi si Bella ang unang naloko pero ang masakit ay paulit-ulit na siyang binalaan. Hindi sa hindi niya nakita ang nga senyales, ayaw niya lang itong tingnan. Mas pinili niyang maniwala sa isang lalaking kararating lang basta't binibigyan siya nito ngang pakiramdam na nakapasok na siya sa mundo ngang mayayaman kaysa maniwala sa sarili niyang kapatid at hipag. Nang gabing iyon nakaupo kami ni Julian sa aming opisina. Sa harap namin ay mga litrato at mensahe mula sa mga kakilala. Walang sapat na ebidensya para sa batas, pero sapat na para malaman na hindi matino si Tristan. Tinanong ko siya, sasabihin mo ba kay nanay? Natahimik si Julian at sumagot, "O." Pero alam kong sasabihin na naman niyang gawa-gawa lang natin to. Tiningnan ko siya at nalungkot ako. May mga katotohanan na masakit hindi dahil mahirap intindihin kundi dahil ang taong dapat makarinig ay pilit na nagbibingi-bingihan. Tinawagan ni Julian ang kanyang ina. Hindi na siya nakpaligoy-ligoy. Nay, nalaman ko pong may asawa't anak na si Tristan sa probinsya. Hindi siya negosyante, baon siya sa utang, at marami nang naloko. Natahimik ang kabilang linya at biglang sumigaw si Aling Nena, "Sino na namang nagsabi? Sa'yo niyan sinusulan ka na naman ng asawa mo, ano hindi pa ba? Sapat ang paghihirap ni Bella at dinadagdagan niyo pa?" Napapikit si Julian, pagod ang boses. "Maniniwala po kayo o hindi, nasa sa inyo na yan. Pero mula ngayon huwag niyo nang gagamitin ang reputasyon para pilitin kami. Kung sino ang may kasalanan siya ang managot." Biglang pinatay ni Aling Nena ang tawag. Tiningnan ko ang asawa ko nang walang imik. Inilapak niya ang telepono at kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha.
Naintindihan ko sa puntong ito hindi siya nadismaya dahil hindi naniwala ang ina niya, kundi dahil napagtanto niyang mas pinili pa rin ina niya ang pride kaysa sa katotohanan. At mula sa katotohanan tungkol sa asawa ni Tristan sa probinsya nagsimulang umusbong ang panibagong alon mas malakas kaysa sa inaakala ng mag-ina. Pagkatapos ang tawag na yon kung saan biglang pinatay ngang biyenan ko ang telepono matagal na natahimik si Julian. Alam kong ginawa na niya ang lahat bilang isang anak na payo, nagbabala sabi ngang totoo. Ngunit sa mata ni, aling nena hindi mahalaga ang katotohanan kumpara sa kung sino ang nagbigay sa kanya ng kahihiyan. May mga taong kapag nakapagtayo ng isang magarbong, entablado para sa mundo mas pipiliin pa nilang magpatuloy sa pag-arta ng may takot kaysa bumaba at aminin na nakamali sila. Mabilis na kumalat ang maasismis. Noong una maasimpleng, tanong lang sa palengke. Isang tindera ng isda ang nakakita kay aling nena at nakangiting nagtanong. O aling nena, hindi mo na yata ipinagmamalaki ang manugang mong mayaman, kailan ba ikakasal ang anak mo para makakain? Naman kami sa handaan ang tanong. Ay, parang, biro pro tumama sa masakit na bahagi. Pilit na ngumiti si aling nena, sinabing tinitingnan pa ang petsa at mabilis na umalis na kalimutan nang bumili ng isda. Kinabukasan may natanong na naman malaki, na ang tiyan ni Belano, dapat bilisan na ang kasal ang pangitingnan. Sumingit naman ang isa pa, akala ko ba? Mayaman ang lalaki? Bakit ang tahimik kung dati ang matanong na ito ay mapapayabang? Kay aling nena ngayon bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pride. Nagsimula siyang bihira ng lumabas ngang bahay at kung lalabas man pipiliin niya ang oras na walang gaanong tao. Nakasombrero at naka-face mask na, parang takot makilala. Iba naman si Bella. Hindi siya madalas lumabas, pero sa social media, pilit niyang pinapanatili ang kanyang composure. Kinuha niya ang isang lumang litrato kasama si Tristan, binago ang filter at ipinost na may caption na basta't para sa kapayapaan mo anak, lahat ng bagyo kakayanin ni mama. Sa unang basa nakakaawa. Ang nga hindi nakakaalam ay nag-iwan ng mensahe ng suporta. Ngunit tiningnan ko ang litrato at napansin kong kuha pa iyon ilang buwan na ang nakalipas noong nagpapanggap pa si Tristan bilang isang mayamang nobyo. Ang sakit na nararamdaman ni Bella ay hindi lang dahil sa iniwan siya, kundi dahil ayaw niyang makita ng mga tao na iniwan na talaga siya at ang social media ay hindi na naging kasing dalingang inaakala niya. May mga kakaibang komen na nagsimulang lumitaw. May nagtanong, miss yung lalaki sa litrato si Leo Tristan magsaysay ba yan kamukha kasi nga asawa ni Ate Tess sa probinsya namin. May isa namang account na direct sa hangnek post ng litrato ni Tristan na naka-t-shirt karga ang isang batang lalaki, katabi ang isang babae sa isang maliit na beach. Sa ilalim ng litrato isinulat, niya may asawa't anak na pala pero naglalaro pa rin ng papel na mayamang binata. Hindi ako ang unang nakakita. Nauna si Bella at sa sobrang taranta tinawagan niya ang kanyang ina at mabilis na binura ang post. Pero habang lalo niyang binubura, lalo lang naging curious ang mga tao. Ang screenshot ay kumalat na sa group chat ng makamag-anak, sa mga kapitbahay at pabalik-balik na umabot sa harap ni aling nena. Habang sinusubukan niyang itago ang pagtakas ni Tristan, dumagdag pa ang balitang may asawa't anak na ito. Ang maskarangang perpektong manugang ay bumaksak ng napakabilis. Nang hapong iyon dinala na naman ni aling nena si Bella sa bahay namin. Sa pagkakataong ito walang dalang maleta, pero mas mabigat ang hangin. Papasok ni Bella, padabo siyang umupo, yakap ang tiyan at maga ang mata. Si aling nena naman ay mukhang pagod, pero pilit pa ring pinatitigas ang boses. Julian, Clara, sobrang gulo na. Kailangan niyo kaming tulungan. Inilapag ko ang tasa harap niya at mahinahon na nagtanong. Ano po ang may tulong namin, nay? Tiningnan niya ako, bumaba ang boses na parang takot marinig ng iba, patirahin niyo na si Bella dito. Saka ay transfer mo na sa kanya ang 40,000 para sa buwang ito. Kailangan niyang check up, kumain, at manatiling kalmado.
Importante ngayon na pinag-usapan siya kung sa bahay namin siya titira lalong mag-ingay ang matao. Kung dito sa inyo iisipin nilang inaalagaan niyo siya hindi masyadong kahiyahiya, tiningnan ko siya ng matagal. Pagkatapos na lahat, ang gusto pa rin niya ay hindi isang tunay na solusyon kundi isang mas magandang kurtina para pagtakpan ang katotohanan. Tinanong ko nung ipinagmamalaki niyo siya sa lahat. Tinanong niyo po ba? Kami kung gusto naming masangkot nung sinabi ninyong nainggit kami at sinisira ang relasyon nila, naisip niyo po bang darating ang araw na kakailanganin niyo kami? Bilang panangga, natigilan si Aling Nena. Pagkatapos ng ilang segundo nang hindi makasagot naging masama ang kanyang bibig. Mayaman ka nga pro wala kang puso. Kapag may problema ang pamilya ngang asawa mo puro ka pangangatwiran. Huwag kang magtataka kung balang araw itakwil ka namin. Bago pa ako makasagot umiyak na si Bella. Gusto mo ba akong mamatay ate? Pinagpipiestahan na nila ako sinisiraan tapos ganyan ka pa magsalita. Si Julian na kanina patahimik ay biglang ibinaksak ang baso sa mesa. Ang tunog ay umalingaw. Tiningnan niya ang kanyang ina at kapatid. Pigil ang boses ni Loco. Si Bella ang ibang tao, pero kayo gusto ninyong gamitin pati ang asawa ko. Nalaki ang mata ni Aling Nena. Anong sinasabi mo? Ginagamit ko kayo. Agad na sumagot si Julian. Hindi ba hindi niyo kailangan ng tulong para bumangon si Bella? Ang kailangan niyo ay isang disenteng backdrop para pagtakpan ang mga kayabangan ninyo. Natahimi ang kwarto. Naramdaman kong nangingini ang balikat ni Bella. Mimimit ni Aling Nena handang sumagot pero nakpatuloy. Si Julian mas malami ang boses. Ang pinanghihinayangan ninyo ay hindi ang dangal ni Bella. Ang pinanghihinayangan ninyo ay ang pangarap na maging balay ng isang mayamang pamilya. Ang pinanghihinayangan ninyo ay ang mga kwento ninyo sa palengke. Kung tunay kayong nagmamahal kay Bella, matagal niyo na siyang ginising sa katotohanan. Ang mga salitang iyon ay naglantat sa lahat. Namutla si Aling Nena nang ang mga mata at nanginginig ang labi. Si Bella napaupo sa sahig humihikbi. Tiningnan ko ang eksena. Hindi ako natuwa. Nalungkot lang ako. Ang isang ina na dapat sanang humila sa anak mula sa putik ay siya pang nagtulak dito palalim dahil sa pride. Ang isang babae na dapat sanang mag-alala sa sanggol sa kanyang sinapupunan ay mas nag-alala pa sa pagkawalang kanyang status. Tumayo si Aling Nena napakapit sa upuan. Sige, magaling kayo, tandaan niyo ang araw na ito. Hindi umiwas si Julian. Tandaan ko na. Tandaan ko na sa araw na ito, mas pinili ninyo ang pride kaysa sa katotohanan. Hinila niya si Bella patayo at inalalayan palabas. Lumingon si Bella sa akin punong galit at desperasyon ang mata, para bang lahat ng kahihiyan niya ay dahil sa ayaw ko siyang bigyan ngang matatagwan. Isinara ang pinto at bumalik ang katahimikan, pero alam kong hindi pa tapos ang bayo. Dahil kapag ang isang kasinungalingan ay nagsimula ng mabuklat, hindi ito titigil dahil lang sa umiyak ang may-ari. At habang pilit na tinatakpan ngang magina ang katotohanan, lalo lang lalabas sa liwanag ang totoong kwento sa likod ni Tristan. Nang hapong iyon madilim ang langit. Habang nag-ayos ako nga papeles sa bahay, biglang tumunog ang doorbell sa kamera. Nakita ko ang isang babae sa labas nga gate, payat nakatali ang buho at may kasamang isang batang lalaki na mga 5 taong gulang. Simple lang ang suot niya, pero ang kanyang mata ay kalmado na nakapagbigay sa akin ng kaba. Binuksan ko ang gate at tumango siya. Ikaw ba? Si Clara. Ako si Tess, ang legal na asawa ni Leo Tristan Magsaysay. Isang pangungusap lang iyon, pero nanlamig ang buong katawan ko kahit alam ko na iba pa rin kapag ang tunay na asawa ay nasa harap mo, nakasama ang isang batang kamuhang-kamuha ni Tristan. Mas naging to masakit at mas mapait. Pinapasok ko siya at agad na tinawagan si Julian. Inilapag ni Tess sa mesa ang isang folder na may lamang marriage contract, mga litrato at bank transactions. Hindi siya umiyak o nag-eskandalo. Diretsahan lang siyang nagsalita. Nandito ako hindi para manghiya. Nandito ako para malaman ng lahat na hindi lang si Bella ang unang niloko ng asawa ko. Tamang-tama dumating din sina Aling Nena at Bella nang tawagan ni Julian. Nung una galit pa ang biyenan ko, pero nang makita niya ang nga papeles sa mesa ang litrato ng kasal ni Tristan at Tess, natigilan siya. Si Bella parang gabato.
Kinuha niya ang litrato ng laki ang mga mata, nanginginig ang labi. Sa litrato nakangiti si Tristan katabi ang isang babaeng naka-wedding gown. Hindi maaari sabi niya. Hindi pa siya kailanman kinasal. Tiningnan siya ni Tess pagod ang mata sinabi rin niya sa akin na ako lang ang babaeng gusto niyang pakasalan. Sa isang lalaking ganyan aling salita ang toto, walang nakasagot. Napaupo si Aling Nena namumutla. Ang batang kasama ni Tess ay tahimik lang. Tiningnan niya si Bella at inosenteng natanong mo bakit may baby din si Daddy sa tita nato, isang tanong ang bata na nagpatahimik sa lahat. Umiyak si Bella hindi na para kaawaan kundi dahil sa unang pagkakataon nakita niya ang bungangang isang relasyong akala niya ay tagumpay. Ikinuwento ni Tess kung paano kinuha ni Tristan ang mahigit 2 milyong ipon ni Lepre para sa papapayos ng bahay at paaralang anak. Sinabi nitong para sa investment pero ginamit pala para magpanggap umupang ngang kotse at apartment at manloko ngang iba't ibang babae. May magabuwan na, nangungutang ako para lang, may pambili ngang gatas ng anak ko habang siya nagpopos ng litrato sa isang 5-star restaurant kasama ang iba. Walang nagsalita. Naglabas pa si Tess ngang isang serye nga litrato si Tristan kasama ang iba't ibang babae sa pare-parehong eksena mamahaling kotse magagandang hotel sosyal na coffee shop. May isang babae na hawak ang parehong buket na ipinakmalaki ni Bella. Bawat litrato ay parang isang punyal na sumisira sa pangarap ni Bella. Nanginginig na nagtanong si Bella niloko niya kaming lahat. Sumagot si Tess hindi. Niloko niya lang ang mga gustong maniwala. Hindi ka ang una pero ikaw ang inakala niyang pinakamalaking makukuhanan. Doon nagulat si Aling Nena. Nakatinginan kami ni Julian at tamang sinabi ni Tess ang pangungusap na nakpatahimik sa lahat bago siya naktago ipinakmalaki niya sa isang kakilala ko na malapit na siyang makakuha ng malaking pera mula sa pamilya ninyo. Sabi niya madaling utuin ang kapatid habol sa pangalan ng ina pero ang tunay na gintong minaay ang kuya at ate. Parang isang balding malamig na tubig ang ibinuhos sa mag-ina. Mula pa pala sa simula hindi lang si Bella nakita niya, nasa likod ni Bella ang aming bahay, ang aming negosyo, ang parang laging ipinagyayabang ni Aling Nena. Tumingin ako kay Julian, dumilim ang mukha niya. Lahat ng aming babala ay hindi, walang basehan. Kung naging malambot kami kung hindi naging matatag, si Julian marahil ay nahulog na kami sa patibong gamit ang salitang pamilya. Nanginginig ang boses ni Aling Nena hindi ko alam. Akala ko mahal niya talaga ang anak ko. Tumingin si Tess sa kanya. Sa unang pagkakataon naging matalim ang kanyang mata hindi niyo alam dahil ayaw ninyong alamin kapag may nagbabala sinasabi ninyong nainggit, kapag hinanapan ngang papeles sinasabi ninyong kuripot. Gusto ninyo lang marinig ang salitang mansyon mayamang sosyal na balay. Yumuko si Aling Nena walang may sagot. Napaupo si Bella sa sahig umiyak. At ako nakatingin sa batang lalaki na nikip ang dibdib ko. Ang mga matatanda ang nakasala, pero ang mga bata ang nakakakita ng magay na hindi nila dapat maintindihan. Nang umalis si Tess matagal, na nanahimik ang sala. Wala nang nabanggit tungkol sa 40,000 o sa malaking kwarto sa taas dahil naintindihan ng lahat na ang dinala ng mag-ina sa aming bahay ay hindi lang isang pagbubuntis, kundi isang bitak na matagal nang inihanda ni Tristan. Pagkatapos umalis ni Tess matagal na nakaupo si Aling Nena baluktot ang likod na dati laging tuwid dahil sa pride. Si Bella nakaupo sa sahig tulala. Akala ko pagkatapos ng lahat matatauhan na sila. Ngunit mali ako. Ang nga taong nabubuhay sa pride kahit sampalin na ang katotohanan, ang isipin pa rin ay kung paano sila ililigtas ngang iba para hindi sila mapahiya. Tumingin si Aling Nena kay Julian anak alam kong nagkamali ako. Pero kapatid mo pa rin si Bella. Buntis siya at niloko. Hindi mo pwedeng basta na lang siyang pabayaan. Hindi sumagot si Julian. Ang nasa isip niya ay hindi galit kundi sakit. Nagpatuloy si Aling Nena ganito na lang bilhan niyo na lang siya ng maliit na tsondo. Hindi kailangang sa pangalan niya. Pwedeng sa pangalan ninyong dalawa ni Clara para lang may matirhan siya. Nanamig ako. Katatapos lang sabihin ni Tess na target kami ni Tristan. Pero heto ang biyanan ko iminumungkahi na isama si Bella sa titulo nga. Ari-arian tinanong,
ko. Narinig niyo po ang lahat ng sinabi ni Tess, pero iniisip niyo pa ring isamasa. Titulo si Bella. Umiwas siyang tingin hindi naman libre. Pamilya tayo anong masama kung tumulong kang kaunti. Napangiti ako ng mapait. Ang kaunti niya ay isang buong tsondo. Ang kaunti niya ay ang pinahirapan namin ng maraming taon. Dun kinuha ni Julian ang isang folder mula sa kanyang mesa. Iyon ang listahan ng lahat ng tulong na naibigay namin sa kanila sa loob ng maraming taon. Inilapak niya ito sa harap ng kanyang ina. Tingnan ni Yonay. Para sa bubong pambayad utang pampaopera sa mata pang-aral ni Bella, pambili ng cellphone bag. Lahat nakalista. Namutla si Aling Nena habang binabasa. Si Bella ay natigilan. Ang manumero sa papel walang sinasabi pero mas mabigat kaysa sa anumang akusasyon. Sinabi ni Julian, alam niyo kung ano ang pinakamasakit na inasanay na kayong humingi na akala niyo ay karapatan niyo na. Sumagot si Aling Nena, ina mo ako. Tumango si Julian, alam ko nay. Kaya ako tumutulong pero ang pagiging ina ay hindi lisensya para gawing walang katapusang obligasyon ang kabaitan ng anak. Tumingin siya kay Bella, at ikaw, hindi mo mahal ang mayaman. Mahal mo ang pakiramdam na tinitingnan kang mayaman. Kaya ka nalokong isang tulad ni Tristan. Pumagulgol si Bella, ang sama mo? Kuya, buntis ako. Sumagot si Julian, mahal kita kaya sinasabi ko ang totoo. Kung patuloy kitang bibigyan ng pera para mabuhay sa ilusyon, iyon ang tunay na pananakit sa'yo. Sumigaw si Aling Nena, dugo at laman pro nagbibilangan? Pinutol siya ni Julian, ang dugo ay hindi tiket para maging lintas sa buhay ng iba. Huwag mong gamitin ang pagiging ina para ipambayad sa utang ng iba ang asawa ko. Natigilan si Aling Nena. Binuksan ni Julian ang pinto mula. Ngayon nay, kung gagamitin ninyo pa ang pride, ang sasabihin ng iba o ang pagiging kadugo para pilitin kami, mamuhay kayo mag-isa kasama ang pride na yan. Hindi natatanggapin ng bahay na ito ang anumang pagkakamali na binalot sa moralidad. Umalis ang mag-ina, puno ngalit at kahihiyan sa mga mata ni Bella. Isinara ni Julian ang pinto at hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon hindi lang niya ako pinrotektahan. Pinalayain niya ang kanyang sarili mula sa matagal na pagpaparaya. Ngayong gabi bandang alas 10 sunod-sunod na tumuno ang telepono ni Julian, ang nanay niya. Pagbukas ng speaker narinig namin ang hingal ni Aling Nena. Julian, pumunta ka rito ngayon din. Tumawag si Tristan. Sa likod umiiyak si Bella na mamamatay. Ako sisirain niya ako. Tanong ni Julian, anong sinabi niya? Sumagot si Aling Nena, ilalabas daw niya ang nga recording. Sabi niya si Bella daw ang nakinabang sa peram nga regalom nga lakat lahat. Nag-enjoy ka. Ngayon magdradrama kang biktima. Sumigaw si Bella, niloko mo ako. Tumawa si Tristan, sa isa pang recording hindi ka rin naman santa. Sinabi mo pa nga na mayaman ang kuya't ate mo. Konting drama lang bibigay na sila. Hawak ko lahat. Huwag mo akong piliting ilabas to. Lalo pang natakot ang mag-ina. Si Tristan hindi lang manloloko, marunong din siyang mag-ipon ng ebidensya. Nakpadala pa siya ang isang maikling recording kung saan maririnig ang boses ni Bella. Ako na bahala kuya, sabi ni nanay. Basta mabuntis ako, hindi nila ako matitiis. Sumigaw si Bella, pinutol niya, sinisira niya ako, ngunit kahit pa pinutol boses pa rin niya iyon. Nag-message pa si Tristan kung sino ang may hawak ng ebidensya, siya ang panalo. Huwag mo akong subukan. Makaawa si Aling Nena kay Julian, hanapan mong paraan Julian, ipa-take down mo yan, kung hindi anong mukha pa ang ihaharap ni Bella. Sumagot si Julian, nay, kung pananakot yan ay report natin sa pulis. Pero kung gusto ninyong linisin ko ang gulo para makunwaring biktima pa rin si Bella, hindi ko gagawin. Umiyak si Bella, hindi pwedeng pulis paano? Kung tanungin nila kung anong prang tinanggap ko ron. Natigilan kami. Inamin ni Bella na ng karelasyon niya si Tristan, hindi lang regalo ang tinanggap niya. Nangungutang din siya sa makamaana at kaibigan gamit ang pangalan ni Aling Nena para ipuhunan sa proyekto ni Tristan. Umabot sa halos 300,000 ang nautang niya. Ang iba ay ibinigay kay Tristan. Ang iba ay ginamit para sa kanilang sosyal na pamumuhay. Namutla si Aling Nena.
Naintindihan ko kung bakit ayaw niyang masangkot ang pulis, takot siyang malaman ng lahat na ginamit din niya ang kanyang pangalan para makautang sila. Tinanong ni Julian, alam niyo po ba ang napangutang ni Bella? Sumagot si Aling Nena, akala ko babayaran din agad pagkatapos ang kasal. Pinutol siya ni Julian, ilang beses namin kayong sinabihan, pero ayaw ninyong makinig. Ngayon sasabihin ninyong, akala ko. Umiyak si Bella, kuya tulungan mo ako, pautangin mo ako para mabayaran ko lang yung makamak-anak. Sumagot si Julian, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang para ay hindi solusyon sa kasinungalingan mo. Kung babayaran kita ngayon, uulitin mo lang yan. Sumigaw si Aling Nena, gusto mo ba kaming mamatay? Tumayo si Julian, walang may gustong mamatay kayo, nay. Pero hindi ko rin hahayaang asawa ko ang magbayad para sa mga pagkakamali niyo. Tumingin siya sa paligid sa mga mamahaling regalong naka-display pa rin. Hindi na ito simpleng panloloko. Ito ay isang utang na kayo mismo ang nakpalaki. Malinaw na ang lahat, si Tristan ang manloloko, pero kung walang kasakiman at pride hindi siya makakahanap ng butas para makapasok. Kinabukasan maaga palang dinasaan ng tao ang bahay ni Aling Nena nga kamaanak na naniningil ng utang. Ang isa ay si Tia Lolit na dati laging pumupuri kay Bella, Nena hindi ako naparito para manggulo, pro yung 50,000 hiniram ni Bella kailangan ko na. Sabi niya babayaran agad ng future husband niya. Sumingit ang isa pa, ako 20,000 lang, pero pamili ko yun gamot ng asawa ko, nagtiwala ako dahil sabi mo mayaman ang mapapangasawa niya. Pilit pa ring nakmatigas, si Aling Nena, wala akong kinalaman diyan. Sila ang nagbigay kay Bella. Ngunit naglabas si Tia Lolit ng cellphone at ipinakita ang text message mula mismo kay Aling Nena na nagsasabing tulungan mo na si Bella, babayaran din kayo ng pamilya ng lalaki. Natigilan si Aling Nena. Dumating si Bella mula sa kwarto, umiyak, patawarin niyo po ako, buntis po ako. Pero hindi na umubra ang kanyang ngaluha. Sinabi niya isang tiyuhin, ang tiyan mo ay hindi resibo para mabura ang utang mo. Nung nangungutang ka, ang galing mong mangako. Nung nagpopos ka sa mamahaling restaurant, naalala mo bang pera ng iba ang ginagastos mo? May isa pang naglabas ng video ni Bella na ipinamamalaki ang kanyang sosyal na buhay. Akala namin toto, ngayon, nalaman naming lahat pala ay peke-rented na. Kotse, pekeng backpacking regalo. Sinubukan ni Bella agawin ang telepono, pero pinigilan siya ni Julian, huwag mo nang palalayin ang sitwasyon, Bella. Tumingin ito sa kapatid, pati ba ikaw, kuya? Sumagot si Juliana, sa panig akong katotohanan. Hinihingi lang nila ang perang. Ipinahiram nila. Sa huli napilitan silang pumirma nga kasulatan ng pakakautang. Pakaalis ng nga kamag-anak, agad na bumaling si Aling Nena kay Julian, anak bayaran mo na muna para sa kahihiyan. Tumingin si Julian sa ina, pagod ang kahihiyan na kayo, ang gumawa kayo ang mag-ayos. Hindi ako magbabayad para sa kayabangan. Pagkatapos ng araw na iyon, ang bahay ni na Aling Nena ay nabalot ng katahimikan, ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Tumawag sa akin si Tess. Sinabi niyang na sama-sama na sila ng iba pang biktima ni Tristan at nasampa ng kaso hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi sa panloloko sa pera na may mahawa na ebidensya. Si Tristan ay inaresto sa simula, ngunit sa dami nga ebidensya mula sa iba't ibang biktima, ang kanyang pagpapanggap ay tuluyang bumagsak. Ipinatawag din si Bella para sa investigasyon. Umiyak si Aling Nena, buntis ang anak ko, bakit siya idadamay? Sumagot si Julian, nay, kung biktima talaga siya, mas lalo siyang dapat magsabi ng totoo. Ngunit sa investigation lumabas ang katotohanan. May nakpakita nga ebidensya na may knock-warning na kay Bella tungkol kay Tristan nun, pangunit binalewalan niya ito at ni-block pa. Nang makaharap sila ni Tristan, lalong gumuho ang mundo ni Bella. Itinanggi ni Tristan ang lahat, maging ang bata sa sinapupunan niya. Anak ko ba yan, hindi pa tayo sigurado. At sinabi pa niya ang pinakamasakit na katotohanan, hindi mo rin naman ako mahal. Ang mahal mo ay ang titulong asawang mayaman. Binigay ko sa iyo yon at sumama ka sa pag-arte. Ngayon huwag mo akong sisihin. Pagkatapos nga lahat, ang maskara ay tuluyang nang natanggal. Ang natira ay ang mga utang na kailangang bayaran at ang kahihiyan na habang buhay nang dadalhin. Isang hapon dumating ulit sina Aling Nena at Bella sa bahay namin. Sa pagkataong ito, walang yabang, walang dalang maleta.
Pagpasok palang umiyak na si Aling Nena Julian Clara. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Pero pakiusap tulungan niyo si Bella. Si Bella naman ay lumuhot ate patawarin mo ako. Patirahin mo lang ako hanggang sa manganak, hindi na ako arte. Itinayos siya ni Julian hindi solusyon ang pagluhot. Nag-alok si Julian ng tulong hahanapan niya si Bella ng desenteng apartment bibigyan ng kontak ng magaling na doktor at tutulong sa mga gamit ng bata. Pero nilinaw niya walang titira sa bahay, namin walang 40,000 na sustento at hindi nila babayaran ang mautang ni Bella. Nagreklamo si Aling Nena para mo, na ring pinalayas ang kapatid mo. Sumagot si Julian hindi ko siya pinalalayas. Pinipigilan ko lang siyang sirain pa ang pamilyang ito. Kung tutulungan ko siya sa paraang gusto ninyo, hindi siya matututo. Inabot niya kay Bella ang papel na may address ng apartment at kontak ng doktor kung gusto mo talagang magbago dito ka magsimula. Hindi ito maganda para sa social media, pero ito ay toto at ligtas. Umalis sila ng tahimik. Lumipat si Bella sa apartment. Isa-isa niyang ibinenta ang mamamahaling gamit niya na karamihan ay pagka o inupahan lang. May mga araw na umiyak lang siya sa gitnang kwarto na papalibutan ng mga bagay na minsan niyang ipinagmalaki. Nagbago rin si Aling Nena, bihira na siyang lumabas at makipagwentuhan. Ang pagiging sosyal na balae ay naging isang mapait na alaala. Nanganak si Bella ng isang malusok na babae. Nagpadala akong nga gamit para sa sanggol, walang karangyaan sapat lang. Isang gabi nag-message, si Bella matagal kitang kinamuhian ate. Pero ngayon naiintindihan ko na tama ka. Hindi ako sumagot ng mahaba. Kung naiintindihan mo na magpakatino ka para sa anak mo. Mula nun nagbenta siya ng mga produkto online. Ang kanyang social media ay napuno ng simpleng larawan ng kamay ng kanyang anak. Toto hindi magarbong buhay pero mas makabuluhan. Minsan bumisita si Aling Nena nagdala ng prutas. Masyado akong naging mayabang nun. May distansya na sa pagitan namin. Pero tinanggap ko ang kanyang pahingi ng tawad. Ang pamilya ay mahalaga ngunit hindi ito lisensya para abusuhin ang kabaitan ng iba. Minsan ang pagmamahal sa pamilya ay nangangahulugan din ng pagtatakda ng ngahangganan at ang kapayapaan minsan ay hindi nakukuha sa pagtitiis kundi sa kakayahang sabihing hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Ang karanasan ni Clara at Julian ay isang mahalagang paalala na sa anumang relasyon, lalo na sa pamilya, ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging masama, ito ay pagiging matalino at pagprotekta sa sarili at sa ating kinabukasan. Ang tunay na kayamanan ay wala sa social media posts o sa mga bagay na ipinapakita sa ibang tao. Ito ay nasa katahimikan ng isang tahanan na binuo sa katotohanan at paggalang. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para hindi niyo mamiss ang susunod nating mga real-life drama stories. Ano sa tingin niyo ang naging pinakamahalagang desisyon ni Julian? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Muli maraming salamat at hanggang sa muli nating kwentuhan.